Mga bagay na hindi na po natin kayang baguhin. Ito hubang usapin na ito, no, na hindi ho natin titigilan dahil kapag tinigilan po natin, masaya po itong mga proponents, ang kanilang kakuntsaba. Ito pong usapin nga ng korupsyon sa bayan na ito. Itong ating pag-uusapan agad-agad pagkatapos po ng ating mahalagang mga impormasyon at mensahe. Kasi po, meron pong pinag-uusapan ngayon na pagmamadali para po daw doon sa pagbawi sa mga sinasabing unexplained wealth o ang presumption nakaw na yaman, baby girl. At ako rin po may mga katanungan dito po sa sinasabi nila dati, girl, na mga low-hanging fruits. Oh. Kailan ba ito pipitasin? Yes. Dahil di ko rin maintindihan, sino ba inuuna nila? Paano ba ang kanilang diskarte ho dito? Sa dami ba talaga? Sa lawak, hindi nila malaman kung sinong uunahin? Ha? Pero si Ombudsman Remulla nagbigay na ng pahayag. Ang sinasabi niya, meron daw mga 15 to 16 public officials, may kasama ding DPWH officials, ang posibleng makasuhan na daw po bago ang November 25. May binigay na siyang date, mga kapatid. Pero buti naman, mukhang merong nakikinig sa kanila, ha? Yung nabanggit mo na RA law, yung forfeiture law, mukhang yun ang tanong ko sa'yo kanina eh. Yun na ba yung gagamitin nila? Kasi meron silang meeting kahapon at sinasabi sa pinakahuling balita, nagkasundo na daw po ang ICI, mga kapatid, kasama po ang 16 government agencies para sa para sa paggawa ng framework para po sa pag-recover nitong mga ari-arian na nakuha sa pamamagitan po na may kinalaman dito sa flood control projects. Yun ba yun, boy? Alam mo, boy. Boy. Alam mo, girl. Yes, boy. Yung binabanggit mo na 1955 law, no, Yes. RA 1379. Oo. Okay. Gagawa sila ng framework, etc. Bla, bla, bla. Chukchak-chenes. Pero ilang taon po yun bago matapos yung framework na yan? Kasi yung sinasabi na request para po sa freeze order sa air asset ni Zaldico, Ang tagal. baka hinihintay pa na makalipad palabas ng bansa yung Yung pito. pong pito pang mga helicopter at eroplano ni Zaldico.